Hello po mga ka-farmers. So welcome po ulit dito sa ating channel. So update po dito mga ka-farmers sa may sa aking talong na magto 2 weeks na po na simula po na i-trim. So yung sinasabi ko pong mga farmers na trim, yung gilid niya po dito sa kabilaan ay pinagtatabas ko. Kung sa naalala niyo pong kung sino pong nakapanood sa last video ko. So papasok na po ito sa 2 weeks. So titingnan natin mga farmers, unti-unti na namang nagsasarado po yung gitna niya. So unti-unti na naman siyang kumakapal. So ibig sabihin unti-unti na po siyang nakaka-recover. Dahil po mga ka-farmers ay nagkaroon po tayo dito ng severe na thrips at saka mites. So sa white flies, so nakokontrol ko po siya mga ka-farmers. So maliban lang po sa thrips at saka mites, talagang hirap po sila mga farmers patayin. Lalo na po ngayon na buwan po ng tag-init. So ngayon, so nakikita ko na po mga farmers, no, unti-unti na po itong nakaka-recover. So napapansin ko na po mga farmers, unti-unti na pong nanumbalik yung kanyang pagka-green ng kanyang calyx at nagkakaroon na po ito ng maliliit ng bunga. So ayan mga farmers, no, ayan, unti-unti na po siyang nagiging green. So hindi po tulad dati mga farmers na sobrang brown po talaga yung kanyang calyx dahil po sa kagagawan ng thrips. So at sa naging kamalian ko po dito mga farmers na nagawa ko po sa aking talungan na magiging silbi na rin po na aral po sa kapwa nating magtatalong o kapwa nating mga farmer na nagtatanim ng gulay. So dahil dati mga farmers na tuwing magpipitas po ako, kapag meron pong reject na mga bunga or hindi na po napapakinabangan o sanhi ng thrips, yung ginagawa ko po mga farmers, ginugupit ko lang po at saka hinuhulog. So hinuhulog ko lang po dyan sa kanyang daanan. So iniiwan ko lang po, no, hindi ko na po dinadala doon sa may aking kubo. So yun po ang nagawa kong kamalian mga farmers na hindi ko po na agad-agad napansin na yung mga bunga pala na reject o tinatapon ko po dito sa daanan ay may mga insekto na may kumakapit po na mga thrips. So halimbawa mag-harvest pa ako ngayong araw mga farmers, no, tapos mamayang hapon ay mag-a-apply na po ako ng insecticide. So yung applyan ko lang po na insecticide ay yung kanyang mga dahon or yung dito lang po banda sa itaas na i-applyan ko po ng insecticide. So yung bunga na napitas ko or yung mga reject ay naitatapon ko lang po dito sa gitna niya. So yun nangyayari, so may mga kumakapit po na mga insekto, lalo na po yung thrips, no. Diyan po sila mga person, kaya yung sanhi po nagkakaroon ng gasgas ng ating talong ay yan po ay ang kagagawan ng thrips at nagiging kulay brown po yung calyx ng ating talong. So halimbawa dito po sa taas mga farmers na ina-applyan ko po ng insecticide ay namamatay po yung mga insekto. So hindi ko po napapansin na yung mga reject po na bunga ay meron po dong nakakapit na thrips. So hindi po yun natamaan ng insecticide, so babalik ulit po sila dito mga ka-farmers. So yung nangyayari, minsan mag-a-apply lang po tayo ng insecticide once a week or twice a week. So when sa loob po ng isang araw at 2 araw, so babalik na po ulit sila dahil doon po sa bunga na naitapon ko po dito. So yun po mga farmers ang naging kamalian ko. So nung nakaraan, dahil napansin ko na po yung nangyayari po dito sa talungan, sa tuwing namimitas ako mga farmers, yung reject isinasama ko na po sa lagayan at nilalagay ko po dun sa kubo at doon ko na po pinipili. Tapos yung reject so pwede naman pa siya mga gulay mga farmers, no, hatiin lang natin, tatanggalin natin yung kung may sira. So dinadala ko po sa bahay. So yung ginagawa ko, tinatapon ko sa malayo at sinusunog. So meron naman din dito mga farmers na binibili niya sa amin na 10 pesos per kilo. Yun po ay pinapakain nila sa baboy. So nawala na rin po kasi kami ng baboy dahil na nakatay na po. Kaya
yung nagawa ko po dati, dito ko lang po tinatapon. So yun po mga ka-farmers yung nagsilbing aral po sa akin at sinishare ko na rin po sa mga kapwa ko magtatalong. So yung nagagawa ko lang po dito mga ka-farmers noon, yung napansin ko lang yung pagkakaalam ko lang, tuwing po ako magtitrim ng dahon or ng sanga, yun lang po ang hinahakot ko at tinatapon or sinusunog. Kasi yung pagkaalam ko mga ka-farmers, doon lang po kumakapit yung mga insekto sa mga dahon niya. Yung pagkahuli-hulihan pala mga ka-farmers, napansin ko ay meron din pala sa kanyang mga bunga. So kaya yun lang po mga ka-farmers yung maitutulong ko o masishare ko sa mga kapwa ko mga farmer. So dito naman mga farmers no, patungkol po sa aking pagpapatubig, talagang pahirapan na ako mga farmers dito. So kakapatay ko lang po ng motor o ng water pump ko. So dito na po ako banda mga farmers no. So yung ginagawa ko, pinupuno ko po itong plat. Hinaharangan ko pa yun mga farmers no. May harang po dyan sa gitna at saka doon bali dalawang harang. Kapag napuno na po ito, so hindi na po kasi kaya mga farmers umakyat ng tubig sa kanyang plat dahil medyo mataas po yan. So yung ginagawa ko, sinasandok ko po siya ng timba mga farmers at inaangat ko po yung plastic mulch at saka binabasa po yung bawat puno. So kabilaan po yan mga farmers yung ginagawa ko. So tuwing magpapaandar ako ng water pump, iisang plat po yung napupuno. So kabilaan po yung nababasa, yung sinasandok ko po at saka binabasa. So dito naman, so bali mamaya na po ulit. Halimbawa, minsan nagiging 3 times a day po ako magpapandar mga farmers dahil every 3 hours umaakyat na po yung tubig po dyan sa balon. So hindi na aabutin ng 1 oras bago mawala po yung tubig. So mahina na po. So tuwing papatubig ko, iisang plat po yung napupuno. So baling mamayang tanghali ito at saka mamayang hapon ito na yung masusunod. So ayan, mapapansin nyo mga farmers no, sobrang tuyo po yung kanyang gitna. Ayan, dalawang plat saka dito. So mga farmers no, talagang pahirapan na po talaga dito magpatubig po sa aking talong. So update po dito mga ka-farmers no. So ito ngayon ay performance na po ngayong April 7 or April 14. So hindi ko lang po talaga mga ka-farmers no maalala. So minsan mga ka-farmers no, hindi po nasusunod yung schedule ko dahil sabi nga mag-isa lang po ako dalaga dito. So hindi naman natin na lahat po ng oras ay maganda po yung pakiramdam natin no. So minsan nai-skip po mga ka-farmers yung schedule ng pag-spray ko dito or pagpapatubig. So lalo na po ngayon ay sobrang init na po ng panahon. So dito sa kabila mga ka-farmers no, ito naman po ay magdadalawang buwan ngayong April 7. So wala akong masyadong update dito tungkol sa pamimitas ko mga farmers dahil naging apektado rin po ito sa insekto. So naisama ko na rin po ito sa pagpaparecover. So ito ayan, mapapansin natin mga farmers no, medyo maganda-ganda na rin po yung kanyang mga talbos. Yun nga lang madalang po talaga mga farmers yung kanyang mga bunga. So dahil nga po sa masyadong mainit na po ng panahon. So iba po talaga mga farmers yung naitutulong ng ulan po sa ating mga gulay. So kahit sana isang beses lang po sa isang buwan. So kaya lang simula na po November, wala na pong ulan po dito na malakas na nangyari dito sa probinsya po ng Antique mga farmers no. So kaya talagang umaasa lang po talaga tayo dito sa pagpapatubig no dahil sa ganitong panahon na nagkaroon po ng El Nino. So ayan mga farmers no, bali sa katagalan po talaga mga farmers no, ngayon lang po ako nakapag update. So dahil nga po mga farmers sobrang busy po tayo dito sa ating taniman. So ayan, kung mapapansin nyo mga farmers yung farm ko dito, ayan, puro plastic mulch na lang. Ayan, yung dati pong pinagtamnan ko po yan ng ampalaya. So yun naman po mga ka-farmers yung pinakauna ko pong tanim na talong. So kasi hindi ko pa yan mga farmers binunot dahil bala kung kumuha sana dyan ay iraraton. Kaya lang pero parang sabi ko bunutin ko na lang po lahat dahil sabi ko nga ay ibabalik ko muna ito mga farmers dito sa pagtataniman ng palay. So mag-iiwan lang po ko ng ilang area dyan na pagtatamnan ng kakonting gulay.
dahil para mapahinga ko na naman po mga ka-farmers itong lupa para sa preparation sa susunod. Ayan mga ka-farmers, mapansin natin na may mga damo-damo po dyan. So nakaraan po dito ay nag-spray ako ng Maximus. So matagal na po yun mga ka-farmers, no? Kaya ngayon medyo bumalik na naman po yung mga damo dito sa ating talungan, no? So yan lang po mga ka-farmers ang update ko po dito. Sa ngayon puro talong lang po yung tanim ko dahil sabi ko nga pahirapan po tayo mga ka-farmers sa tubig dito. So hanggang dito na lang po mga ka-farmers, at ayan, maraming salamat po sa lahat-lahat na sumusuporta po dito sa in channel. So God bless po sa lahat at saka happy farming.